May nindot ni nga tong topiko ron, Brad JV. Nindot ni gikan mismo sa kuan, gikan mismo sa baba sa atong Pope Emeritus, no? Si Cardinal Pope Emeritus Benedict XVI or Ratzinger. No, iyang giingon, the question of the primacy of Peter and of its continuation in the bishops of Rome is probably the most difficult problem of the ecumenical dispute. No? Even in the Catholic Church herself, the Roman primacy has, again and again, proved to be a stumbling block from the medieval struggle between imperium and sacerdotatium through the early modern state church movements and the 19th century's demands for independence from Rome up to the contemporary surges of protest against the Pope's function of leadership and his mode of exercising it. Kaning word bitaw nga papa, word nga papacy. Muna pinaka dako po kaayong dako kayong babag sa mata sa mga dili nato igsoon nga Katoliko. Murag makaduhog sila aning papacy, murag kuha ni sa yawa, ngalan sa yawa, murag ingon ana. So mismo si Brad JV, no? Mismo si Pope Emeritus Benedict XVI usa ka gilgig nga teologo, no? Theologian. Ingon siya nga lisod kuno kaayo ni siya nga topiko nga pagdiskusyon sa ekumeniko. So atong pag-isgutan karon nga pinaagi sa Biblia, no? Pinaagi sa Biblia nga tinuod nga gitukod ni Kristo ang simbahan o ang iglesia diha kang Pedro. Okay, dili man nila madawat kay syempre daghan pa debate nga agian ini, pero di yun niluwatan niya si Pedro na ini. Brad JV? Oh, correct no, Brother Joven. No? Maog yun siya kasagaran at akihon sa atong mga igsoong protestante. No? Nga walay papa sa Biblia. Anong ang Katoliko nagtuo magpapa nga wala may word nga papa mismo or pope sa Bible. Mamanay nang unya, ang ikaduwa nga rason nga si San Pedro, unsaon niya pagka Santo Papa nga wa magani nakaadto sa Roma? Di ba? Mautong controversial, di ba? Oh, mo ni siya atong ipatubag sa Katoliko. Mo ni siya atong ipatubag sa ato ang mga guest sa atong mga resource speakers karong gabi una, no? Stay tuned kamo mga igala, no? Ang una, ang una ani Brad JV, no? Wala ko historical proof or evidence that Saint Peter became the Bishop of Rome. Wala ko no historical evidence or proof nga nahimong obispo sa Roma si Pedro. Ang ilang gibase niini, wa ko kay balunokin sa author ani, matud nila The Story of the Church, pages 14 to 15. We may note, however, that there was no foundation for the claims of the Roman Church that Peter was Bishop of Rome for 25 years from 42 to 67 AD. So, Brother Jove, ang una nga pangutana kung himo ba siyang bispo? Unsaon niya pagkayo mga Santo Papa dito sa Vatican, dito sa Roma nga wa magani siya kaadto sa Roma. No, ato na siyang i-address ang pangutana dito sa kay Bro Odi. Bro Odi, pero usa na to siya, Bro Odi, man siya pangutana nga una, unsaon man nga nagpapa Santo Papa si San Pedro nga wa man gani nakaadto sa Roma. No, mano siya kasagaran nga ginaatake sa atong mga igsoong protestante. So, usa na to bago ni Brother Woody kana nga pangutana, unsa na ba kay gadugang Brother Joven sa nga as proof daw no sa atong mga igsoong protestante nga wa jud never jud nakaadto si Pope or si San Pedro dito sa Roma. Ang ilang pruweba nga gamiton niini base nila sa Roman Catholicism page 122, no? Kay malo matingali ka kinsa ni sila, no, pero ako nila na ako i-mention ang ngalan. Ang ilang gigamit nga ilang gi-quote. All of this makes it quite certain that Peter never was in Rome at all. Not one of the early church fathers gives any support to the belief that Peter was a bishop in Rome until Jerome in the 5th century. Wala ko siya kaabot sa Roma. So mo ni pangutana, ay una nilang objection, wa kaabot sa Roma, unsa pa pagka-obispo dito sa Roma?
Correct. No? So, atong tagani kayo si Brother Woodrow sa pagtubag ana nga pangutana kung sa pangutana nga wa man nakaadto si Pedro sa Roma nga no, imposible nga mahimo siya nga una nga Santo Papa sa Iglesia Katolika. Brother Okay, Woodrow. daghang salamat. Brad Jivic, Brad Joven, Doc Edward. Ang ato siguro nga unahon nato ang katungdanan nga nadawat ni Pedro, no? Kay pagkatukod gud sa iglesia nga gitukod sa tong Ginoo. Kinahanglan ng butangan ko na niya og pangulo sa iglesia, no? O ang gahom, otoridad sa pagkapangulo sa Santa Iglesia, ato nang mabasa sa Mateo 16:19. Diba, Brad? Nag-iingon diha, ihatag ko kanimo Pedro ang Yahweh sa gingharian sa langit. Kinsa katong imong pagagapuson dinhi sa yuta? Pagagapuson sa langit. Kinsa katong imong pagabadbaran dinhi sa yuta? Pagabadbaran dito sa langit. Gahom kana nga gihatag ni San Pedro nga siya ang mangulo sa simbahan nga gipakamatyan sa atong Ginoo. Unya kon moadto kita sa sulat ni Propeta Isaias, kapitulo 22, 21, 22, nga ang tagaag Yahweh mahimong amahan. Pwede ito na ang basahon man para madungog sa atong mga nagsunod sa atong tulumanon. Isaiah 22:22. Ug ang Yahweh sa balay ni David 21, 21:22. 22. Ang nakasulat walay 22 siya bad. 17 raman taman ang 21. Isaias 22, 22. 22. Wala ba? Okay. Dira. Wala ba? Dira. Og akong suloban siya sa imong sapot, og baskugon ko siya sa imong bakos. Og itugyan ko ang imong kagamhanan diha sa iyang kamot, ug siya mahimong amahan sa mga pumuluyo sa Jerusalem ug sa balay sa Juda. Ug ang Yahweh sa balay ni David igabutang ko sa iyang abaga, ug siya magabakos ug walay makatakom, ug siya magatakom ug walay makabukas. Oh. So makita nato nga ang makadawat sa autoridad mahimong amahan. So kung amahan, papa gina siya. Di ba? Bisan gani ang atong mga anak, basta mantigo na mo sulti, ang unang masampit nga papa. Nganong papa man? Kay iya mga amahan. Di ba? So, si San Pedro, ang iyang pagkapangulo, nagsugod, diha, nagihatag ni Kristo ang gahom, autoridad, na nagsimbolo sa Yahweh. Pero kung adto kita sa history, no? Adto ta tuguti ko nga makaputlo kita sa World History by O'Brien, page 136. Mamali siya ito mabasa. Peter, assisted by Paul, founded the Church of Rome after have been Bishop of Antioch. Peter went to Rome and became first bishop. Nga itong mabasa, no? He was crucified at the stadium of Emperor Nero near the sports center where the Church of Peter stand. Oh. Ato isang sa atong pinulungan, ingon din nga si Pedro inabagan ni San Pablo pagtukod sa iglesia lokal didto sa Roma. Ug siya nahimo nga unang obispo didto sa Antioquia. Ug siya gipatay didto sa stadium ni Nero, dool gayud sa lugar nga diin nagbarog karon ang simbahan, ang Vatican. So, klaro na sa history. Si San Pedro, nagkantog yun sa Roma. No? So, muna siya, kunya, sa
usapod ka libro, no? Akong ipahamdot kaninyo. Oh. Ang title ini, ang libro nag-ingon, The New Testament Survey by Muriel Cleany. Ako basahon, Brad, no? Oh, sige, Brad. Si San Pedro, tinuod yun nga nakaadto sa Roma. Matud pa sa atong mga igsuon nga dili mga Katoliko. Diha sa pahina 349, atong basahon ang libro nga si San Pedro miadto sa Roma. Giingon din nga Peter nakaadto gyud sa Roma si San Pedro, no? Bisan gani, Brad, ang Brad, na ako na basahan, Brad, nga kini bitong Catacomb Records nga lagulagway sa silda nga gibalangguan ni San Pedro o ni San Pablo. Diin nakasulat nga nag-ingon niini, nakasulat dito sa ilang karsel, no? Prison cell of Peter and Paul in Rome in the Mamertine prison, no? So klaro kayo na makapabasa na dito sa Roma. Kini siya, usa ni siya ka punto nga makaingon kita nga si San Pedro nakaadto sa Roma. Klaro kayo. In fact, doon ay daghang mga Katoliko, Brad, nga nituo sa Catacomb Records. Apan aduna po'y mga sikta sa mga Protestante nga hugtanon sila nga dili mo tuo. Ingon na mo gina. Kay Protestante gud, di ba? Ang mga dagko nga mga referensya nagpamatuod nga si San Pedro nakapuyo sa Roma. Pero ang mga magsusupak, mga objectors, no, sa simbahan Katoliko, dili sila mo kalawat, dili sila mo tuon niini. Dili nila pagdawaton. Kaya sa ilang mga katarungan, nga kuno kini nga o mga ebidensya, mga tinumo-tumo din sa simbahan Katoliko. Standard reference nga gigamit. Muna sila muna ilang mga bamba. Nga kita makasabot ng punta kay Protestante gud, may protesta gud sila. Di ba? Sabot masabot nga di ko nila na madawat. Iba't ilang ganing kuhaan ng Biblia para pabor para kuwan yun nila kuwan yun ang ilang mga katuyuan. So ingon niya na, so pagkasabot na punta nila Brad nga dili dawat. So usa na ako yung ipaambit na si San Pedro, klaro yun ang nag-atos. Nakadon. Unya atong ihatag sa ikaduha. Daghang salamat Brad Woodrow sa maong mga ebidensya nga nakadto di si Pedro sa Roma. Klaro man kaayo, Brother Joven, nga no, sumala sa mga dagkong referensya nga gigamit ni Brother Woody nga nakaadto jud. So kanang ilang gingon nga wa kaadto, asa man nakaara nila mabasa. Murag wala mo kabantayan na, dili man na pwede nga mga dagkong referensya magsupak-supak. Dili man na siya mahimo. So klaro kayo, sumala sa tubag ni Brother Woody, gamit ang mga dagkong referensya nga si San Pedro nakaadto gayod sa Roma. No? So Brother Joven? Nya atong ihatag og dugang pangtubag, no, sa atong usapang resource speaker, Sir Edward Lagos. May gabi pag-usap sa ato mga higala, no, sa ilabi na gid sa ato ang mga paminaw. Ato maning gisawaan mga Brad Joven, Brad GB, Brad Woodley nga ang question nga si San Pedro wa gid mayadto sa Roma. Daghang salamat kay may kay ninyong pagka ako lang punan gamay, no. Ako lang punan gamay anhita mo agi sa gitawag nato. Kinato mga detractors, mga objectors, medyo mga pilosopo sabda. Okay. So, ato pong pangan kung gingon ni Brad Juby nga ang ato amang kumayong panguna-una magsaligta sa ingon ba nga in the absence of evidence all opinions are
just equal, just nothing, no? Sa opinion, dili makabarog sa iyahang pagkatinuod kung kini walay ebidensya. Sama pananglit kanang moingon ang ato ang mga higalaan nga Peter was never in Rome. Si San Pedro wala mayadto sa Roma. Wala man sila ebidensya na asa man sila mangita ng mga referensya, world history, o bisan ang Biblia mismo. Doon na ba tayo mabasa nga gingon nga si Simon Pedro, Apostoles, wala mahiadto sa Roma. Doon na ba tayo na? Wala sikas nga nagpamatulog niya na nga si San Pedro wala niadto sa Roma. Ginoon ang Biblia, klaro kayo sa Biblia, diya, no, sa atong mabasa nga ang ebidensya nato nga si San Pedro naabot gid sa Roma sa mapanangit niya lang sa unang Pedro 5:13. Amingon dito, the church here in Babylon or Babylon, united with you in God's election, sends you her greetings. So does my son Mark. So ang Babylon, coordinate na sa siyudad, no? Nga, ang Roma, ang Roman Empire kaniadto. Kanya, medyo hindi tinuod na kung right ang atong objector, mga kahigalaan, dili na ginunta nila saligan, no? Kay huyang kayo ng pagpamasangil nga si San Pedro wala niya ato sa Roma. Tungod kay kung pag-iskot tag Roma, usa ka na kadakong imperyo. The Roman Empire is so vast, no? Lapad. And besides, ang imperyo sa Roma, bisan kani ang Judea, no? Ang Judea was part of the province of Syria when Jesus was born. Herod the Great was king of Judea. No, sa panahon nga si Herodes mao'y hari sa Judea, atong timalaan nga katong Judea sakop na sa probinsya sa Syria o kanang Syria sakop man usab sa tibok imperyo sa Roma kaniadto. So kana mayon ka nga Peter was never in Rome kaniadto sa ang gibarugan na ang yuta ni San Pedro sakop sa Roma. So unsa man ang kalakihan nga mayon ka nga Peter was never in Rome. O sa atong gamay nga panguna-una dili makatugot niya na Brad Jubin. So bisa na atong common sense Brad Woodrow makaingon man nga sa Lucas 1:5, no? Nga when Jesus was born, Herod the Great was the king of Judea. Ibisan ka na lang ang history proves that supported in the Bible that during that Christ was born, Herod was the great king of Judea. No? So, pagkatao niya ni Kristo ka ng Judea, sakot na sa Roman Empire. If you are going to read the history. So, diyan na palang daan nga punto, dili na mapanghiwala nga si San Pedro niabot ngayon sa Roma. No, kanang code name gani nga Babylon. It refers to the great city Babylon, the great city. Yo may lain dakong syudad kani adto nga gitawag kanang Babylonia, mao man ang syudad sa Roma o kanang gisakpan gyud sa tibok imperyo sa Roma. Atong siguro Brad Jubin, no, ang kadtong objection kabahin sa pulong papa. Atong timanan Brad Jubin nga kanang pulong papa, ang argumento sa atong mga kaigsuonan nakaingon ta nga mabaw lang nya suway paghuna-huna nga ang dili ba di ay matawag nato ang usa ka apostoles nga si San Pedro usa gayud ka papa. Bukod kasi ang sulat niya sa unang Pedro 5:13. Sends you her greetings. Alay ko Brad Jubin atong basahon ng unang Pedro Kapitulo 5, versikulo 13. Unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 13. The church that is in Babylon, elected together with you,
saluteth you, and so do my son Mark. Okay. Yan sa gisgutan niya ang anak si Sir Marcos, pero sayon ta nga si Marcos na gisgutan, hindi man lang iyahang anak nga biological sa pagtuo, no? Anak niya sa pagtuo. No? Pero mutawag man siya may son Mark, no? Dato mga kaparian mga anak. Maminaw kita sa pulong sa Ginoo. So, ang pag-ingon niya mga anak, it is already sending us a message, no? Sending us a message that those calling you son would be fathers. So, si San Pedro, tawag niya si Mark na Marcos na iyang anak. So, papa siya. Kung atong timanan niya, tanang papa, katumbas man niya na ang atong leader o obispo. No, mga ka-obispo natin. So, kaya sa ito papa, obispo sa. Atong basahon sa Buhat sa mga Apostoles, Kapitulo 20, versikulo 28. Brad Juben. 20-28 ng Buhat ng Acts. Ang mabasa, take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost has made you overseers to feed the church of God which He has purchased with His own blood. Okay. So, gihimo, the Holy Ghost has made you overseers. Atong abrihan ang King James Version. King James Version. Ang New Living Translation, Brad Jubin. Ano diyan ni mo? King James. Overseers. Sa New Living Translation kayo, Brad Jubin. Bishop ang gigamit. No? Bishop. Kaya nga, ang objection sa atong mga kaigsunan, nara sa the use of language, no? Because an overseer is also bishop or episcopoy. Datong basahong Brad Jubin, no? Alain ko search diya kung sa may pulong bishop. No, kaya gigamit magod ko atong balikan ngadto sa Griego, episcopoy. Sa Old English, ang bishop is high priest. Pag Latin, episcopus, from Greek, episcopus, or what's their spiritual overseer. So kung ipamulong kini sa Biblia nga ang mga apostoles o ang uban ihimo nga mga magbalantay, no? Magbalantay ang atong mga obispo, overseer, or episcopus, bishop. In other words, sige, Brad Jubin. Episcopus, dayan mabasa sa Greek translation. Katumbas niya ng episcopus, Brad Jubin. Bishop, no? Episcopus. That's sir, spiritual overseer, no? Magbalantay. So, klaro nga, in the use of language, nga ato ang mga detractors katong magdubilit ng awat sa kamaturan, Brad Jubin, nga kini mga obispo gihimo, no? Kaya si Kristo gihimong shepherd mga magbalantay nato. Kung sa to papa obispo gihimo nato amahan sa pagtuo sama ni San Pedro nahimo nga gitawag niyang anak si San Marcos ato masabot siya papa usab pinaagi sa iyahang pagka magbalantay sa kanon bishop. Ikaw na Brad Jubin ang ato ikapambit balik nimo. Alright. Ako no. Sige, Brad Woodrow. Brad Jubin. Ako lang, Brad Jubin, usagos na naghatag og controversy bitaw aning issue sa papas. Tungod man kuna kaya dunay mabasa ba ang papa gikan mo na sa gikan ang litunganay gud nga kahulugan niya ng papa amahan. Gikan na siya sa kuan itong papas ba, no? Murag Griego nga pinulungan nga papas. Naman ko'y mabasa sa history nga nigawas ra ang ngalan nga papa sa tuig 327. So mingon sila nga kining tuiga kay ngalan papa nigawas na siya
Sa to pa, si San Pedro wala mapapa. Correct. Di ba? Natunaw ng iyang unod, ang iyang lawas, natunaw na bulpog ng iyang buko. So wala gud sa mapapa. Pero ang pangutana na ko ani, tinambang ba ang pangutana ba? Unsa may nakahimo sa papa nga papa? Sa litra ba? Di ba? Importante na siya. Unsa nakapapa sa papa? Pagka-imbento ba sa termino? Mo lagi. Kaya, dili man na basihan sa ngalan, litra nga mabasa nga papa. Kaya pwede man nga ang pulong papa, ligawas na siya, ulahin na. Di ba? Pero ang katundanan ni San Pedro, nagsugod sa paghatag og autoridad ni San Pedro nga mahimo siyang pangulo sa simbahan. Analogita, analitan. Kung sa may nakahimo sa tatay nga tatay. Kung sa may nakahimo ni tatay nga siya tatay. Litra ba nga tatay? Pwede man sa matatay, pwede man sa mahimo tatay nga walay litra nga tatay. Correct. Di ba? Natatay siya, tungod kay doon na sa anak. Di ba? Mo na essence diha. Logic ba? Nga nahimo siyang tatay, tungod kay doon na sa anak. Buti pasabot na ko nga, ang papa, pwede na to na siya maulahi. Kung mamaka na mabasa. Pero wala magpasabot na dili na Santo Papa si Pedro. Kaya ang Santo Papa, pagpangulo man na sa iglesia, nagitukod sa atong Ginoo. Buhat pasabot, clarification, Brother Woody, buhat pasabot, bisan wala ang pulong nga papa, no? Ang usa ka leader sa simbahan, tibuok iglesia katolika, gitawag kini og papa. Klaro? Wala siya. Wala siya pasabot na. Abot ipasabot ako nga, wala kinanglan ang pulong papa. Correct. Ang katungdanan nga gihatag ni Kristo ngadto ni Pedro nga siya maoy mag-administrad o mangulo sa iglesia nga iyang gipakamatyan, iyang giulahan sa mga dugo. So muna nga, ang iyang pagpangulo, gikan yun sa paghatag ni Kristo, katong Mateo 16:19. Muna siya. Kaya kung naingon siya, nagsugod lang si Pedro sa tuig 42 nga na yung papa, palasiya man na siya, sayop na siya. Apaw na siya, Brother Woodrow. Kay balik ka na ito itong imong gisulti ganina nga actually, bubalik yun na sa katungdanan nga gihatag ni Kristo ngadto kang San Pedro. Na sumala pa gani, bisan sa balaa sa daang kasulatan sa libro ni Propeta Isaias, klaro kayo nga ang gihatagan si Eliakim nga gihatagan og Yahweh aron pagdumala sa balay sa hari, nahimo man nga tawgon nga amahan. So samang paagi diya sa bagong kasabutan, ang iglesia mao man ang balay sa Dios, balay sa Ginoo. Sa naturalmente masabot na to ang gamay nga lohika magtugaan nato nga diha sa paghatag ni Kristo o Yahweh ngadto kang San Pedro, kanang katungdanan nga iyang gihatag ngadto kang San Pedro, mao ay nakapahimo niyang amahan. Kaya kanang papa o amahan, synonyms na sila. Synonyms na sa in English nga father. Papas, father. Amahan, father. So, ang objection sa mga kaigsuunan nga tungod lang kay ligawas ang Pope ng word o Papa. Dili na ba tinuod nga si San Pedro wala na himong Papa? Dili. Bisan pag dili na makabarog kuno kay huyang kay pamatuod Bertubin. Muna ngingon bisag maulahi ang ngalan, mayon karon nga niadtong tuig 300 lang na ay formally nga gitawag og Papa. Tinuod na sa titulo apan sa iyang esensya nga essence sa iyang pagkaamahan sa pagtuo. Sama sa gitawag niya si Mark na iyang anak, Papa na siyang daan. Papa. So, amahan. Synonyms niya na father. So, mabaw ang
objection sa ato mga kaigsunan nga tungod kay mayon nga ang Papa nito nga lamang sa tuig 300 na. Muna yung usa ka pagrason nga dili makapawala sa katungdanan nga gihatag ni Kristo ngadto kang Pedro sa diyang paghatag niya o gihatag niya mga yawi sa gingarian sa langit. Ang imong badbaran dinhi sa yuta binadbaran sa langit. So katungdanan na gihatag singular ngadto kang Pedro. Nya si Kristo may nagbuot niya na dili bisang kinsang tao. So muna nga hugot o makabarog ang pagtuo sa Iglesia Katolika binasig yun sa mabasa sa kasulatan nga ang katungdanan nga gihatag niya kang San Pedro paghatag og yawi pagatawgon og amahan niadtong higayuna nahimo nga Santo Papa, Holy Father, amahan sa pagtuo tungod sa katungdanan nga gihatag kaniya ni Kristo. Brother Juben, balik nimo. Alright, daghang salamat Sir Docs, no? Daghang salamat, Sir Docs. Maong explanasyon. Onya, Brother Juben, doon ay lain ko na ni Brother JB, no? Doon ay lain aning objection nila balinta din Pero, sa Biblia. Brother Joven, sa tamad do diha, no, ato sa i-clarify nga sa pangutana, kung nakaadto ba gayod si Pedro dito sa Roma, naman ay ilang pangutana. So klaro, og tataw kaayo, sumala sa mga guest speakers, no, sumala daw sa mga dagtong referensya nga si Pedro nakaadto gayod sa Roma og dugang pa diha sa unang Pedro 5:13. Klaro og mabasa pod nga si Pedro, no, ato agayod sa Roma sa pag-ingon diha ang the church here in Rome sa unang Pedro 5:13 sa The Way, the Living Bible. So sa ikaduha nga pangutana, Brother Joven, no, maingon sila nakita daw nga mga Katoliko gigamit na ang Mateo 16:18 nga sa ibabaw sa ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Unya, mingon sila nga dili pa na si Pedro ang gipasabot diha nga bato. Ang bato nga gipasabot diha si Kristo man. Sa pag-ingon niya nga sa ibabaw ni ining bato, ga-refer siya sa iyang kaugalingon ato si Kristo. Nag-refer unya suportahan pa gayud dira sa Efeso 2:20 nga ang bato Jesus Christ himself being the chief of cornerstone. So klaro, busa sayop ang mga Katoliko sa pag-ingon nila nga si Pedro ang una papa kay dili siya ang bato, dili siya ang leader kundi si Kristo gayod ang pangulo ug ang bato sa simbahan nga iyang gitukod. Busa sayop ang mga Katoliko. Brother Joven? Daghang salamat, no, sa maong pangutana, Brother JB, no? Mao gyud na, no? Mateo 16:18 ilan ning tukion, mga higala. Kaya ang gigamit nga pulong din no? Ang sa ang sa English nga translation niyan sa Mateo 16:18 mao kini ang atong mabasa. And I say to thee, no? I say to thee that thou art Peter. Kaning Peter sa Griego nga pulong, this is Petros. No? Petros. Oh. And upon this rock, no? Kay taute. Dili na kay kung kakwana sa kuan kabasa, no? Petra, no? Mali siya, Petra, rock. Petra. Oh. And upon this rock, no? Petra, Petros in a masculine form o ang Petra in a feminine form. Dili kuno synonymous ning Petros kaning si Peter o kaning Petra. Kay kaning Petra unmovable rock, dako nga rock. Kaning Petros kaning Petros ubot pasabot ani sa textual analysis, no, small stone, gamay nga bato. Small stone, gamay nga bato. Well, kining Petra mo dako unya suportado man na Brother JB sa episode 20 nga si Kristo mo ay cornerstone nga dili nga kumbaga dili matarog unya diya sa Buhat 20:28. Buhat 20:28 mabasa mo po nato, diba? Itong basahon dali sa English, okay, para maklaro. Buhat 20:28. Dini mo. Episode 20, para klaro. Sa episode 20,
Klaro. There is Efesios 2:20 nagingon, built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Kabalo ka, So klaro kayo, Brother Joven, nga dili jud di ay ito si Pedro. Dugang niya na. Busa sayop yun ang mga Katoliko. Dugang nga na, Brother JP, nga faulty daw ang argument sa Katoliko nga i-claim nga si Pedro ang naas sa Petra, ang rock nga naman. Correct. Kaya din sa Efesios 2:20, wa na ginusara si Pedro bilang foundation. Doon na siya kuban ng mga apostoles o mga propeta. Tagaan nagtubag, kay wala man si Brad Woodrow on break siya karon atong ihatag ni Sir Eduardo Lagos. Sir Edward. Balik ta Brad Jubino niya pagutanahan tungod kay pila man ta kadungog na ning mga argumento sa atong mga igsoon nga simple ang ilang argumento nga kanang gisgutan sa Mateo 16:18 kabahin sa pulong Petra o Petrus, no? Niya ang argumento nga diya sa Griego Petros ang gigamit unya kanang Petra Griego gihapon unya referado kuno kang Kristo. Dili gyud dili pwede nga gamitan og si Pedro dili gyud siya mao ang Petra tungod kay Petros man siya. Sa to pa feminine, masculine ang Petrus, ang Petra, feminine. Mao na yung argumento nga ilang ikuan. So, dili, ang Petra diha, dili gyud si Pedro. Kay, feminine man. Kunya, Klaro kayo. tanon ni mo, Brad Jobin, kinsa man di ay ng Petra diha. Di mo po pwede. Si Kristo. Di mo po pwede nga feminine si Kristo. Ang feminine si Kristo. Muna siya mga igsoon nga mabaw ug habaw ang maong argumento. Dili pwedeng gamitan kay babae, nya si Kristo kuno. Oo. So, dili sa pwedeng gamiton sa kay Pedro ang Petra tungod kay lalaki. Pero anong pwede man lagi gamiton kadto kang Kristo nga Lalaki mo siya. May gender. Ang Ginoo, no? Si Kristo, Jesus, lalaki man. So, ang kanang argumentuha usa na ka gitawag nato og falsus argument. It's a false argument. Ya dili na makabarog Brad Jubin kay ang balikan nato ang original good kanang pulong nga gigamit nga Petrus, Petra. Og sa Binisaya pa atong dulaan sa Binisaya nga o ikaw Pedro kanang Pedro daan Brad Jobin usa na ka pulong nga nagkahulugan og bato. Bato. Ikaw Pedro, ikaw bato. Og ibabaw nining batuha. Di ba? So, ang batuha mo na female na pod. Pero why kausaban Brad Jobin? Petros man og Petra parihas ra na. Bato gihapon. Pero ang argumento nila asa man gud di ay dako giklaro bitaw na sa Episo si Kristo ang chief cornerstone. Wa man giagaw na ni Pedro ang iyahang pagka chief cornerstone. Wa man giagaw sa mga apostoles Brad Jobin nga foundation usab ang mga apostoles. Unsa may argumento nila si Kristo may nagsugo nila, sila may nagsugod pagpalapnag sa simbahan. So they become foundations also. But remember that there is a singularity of Peter being the foundation that is being taught, and it was Christ who gave and changed his name from Simon Bar-Jonah to Peter, which means rock. Ang katumbas niya na matulpas sa mga scholars, Cephas, Kepa, and that Kepa in Aramaic, no, Hebrew, katumbas niya na sa in English, rock. Rock. Mura nga sa Juan 1:42, kuan gyud gitawag si Pedro nga Kepa. Cephas. Si Cephas. Iyang gidala siya kang Jesus mitanaw kanila og mingon. Ikaw mao si Simon,
ang anak ni Juan paganganlan ikaw Cephas nga kung hubaron Pedro. Kanang tungod kay ang New Testament gihubad naman kini ngadto sa Griego, but the original language being used by Christ is Cephas or Kepa, which means rock. Ako bitong gipagitaan o katong pastor diri sa Boulevard, in ko niya nga unsa may meaning og Kepa, sumala sa imong research, no? Unsa may meaning of Cephas or Kepa nga diya Hebrehanon pinulungan ningon siya nga rock. So napugos siya Brad Jubin, no? Napugos siya og sulti apan iya halang gilakturan sa iyahang mga pamphlet nga gipanghatag nga ang gamit dito gigamitan na niya og stone. Siguro to evade the truth ba, no? Kamaturan. Karon patawon makasulod. Nana si Brad Paras, no? Siguro sa iyang signal. So Brad Jubin, akong balikon ang atong argumento, original nga pulong nga gigamit ni Kristo. So, ikaw, Kepa. Ang meaning ng Kepa, rock, og sa ibabaw nining Kepa, ukuron ko ang akong kasimpliya, ang akong simbahan. So niyan ang pag-ingon ni Pedro nga Kepa means rock. Bisa gamitan pa na sa Griego og Petros, dili mausab ang iyahang pagka gisugo ni Kristo nga si San Pedro gisugo gyud ni Kristo anha kaniya patukod isip patukuranan sa iyahang iglesia. Nganuman, it was based on the confession of Christ, of Peter. Because kung atong basahon ang konteksto, Mateo Kapitulo 16, sugdan itong basa sa 16, 17, 18, sobra Jubin. Mateo 16. Ang mabasa og mitubag si Simon Pedro, mingon, ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios nga buhi. Brad Jubin, unsa kuno? Ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios nga buhi. Kung atong balikan sa ibabaw, nagpangutan naman ko si Kristo, kadaghang mga tabi-tabi ba, kinsa gud siya. Pero pas Peter who confessed that ikaw mao si Kristo, ang anak sa Dios nga buhi. Ug tungod niya na mitubag si Jesus ug mingon kaya, bulahan ikaw Simon. Bulahan. So kinsay bulahan? Si Simon Pedro, anak ni Jonas. Kay wala igapahayag kana kanimo sa unodog sa dugo kun dili sa akong amahan nga tuwa sa langit. The Simon became blessed by that pronouncement, no? Sumunang si Kristo, klaro kay si Kristo nga isalig siyang Pedro nga tungod ni Pedro, ako magaingon kanimo kay tungod sa kadaghan sa mga nag-ingon kung kinsa ako, ikaw mo'y nagsulti nga pinaagi sa amahan. Ang amahan gayon may nagsugilon diya kanimo. So ako magaingon kanimo, ikaw mao si Kepa o ikaw Kefa. Ang tinuod na Brad Jubin, wala na yun. Ikaw Kefa, ikaw bato. O sa ibabaw nining bato, ikaw Kepa, o sa ibabaw nining Kepa, pagatukuron ko ang akong basileya o ang mga ganghaan sa hadis, dili makadaog kiniya. So, kanang argumento sa itong mga igsoon, balikon ra ginapo Brad Jubin nga, dili pwede nga si Pedro gihapon kanang Kepa o kanang Petra tungod kay ang Petra feminine, dili hapaw kay na Brad Jubin, dili na siya walay scholar nga mo sandig niya ng maong objection nga anha siya moapi ni anak tungod kay kanang Petros o Kepa synonym sa guna sila Brad Jubin. Okay. Balik na ninyo. Dugang tubag kang Brad Woodrow. Medyo nakamute. Brad Woodrow, nakamute imong kuan, imong audio. Okay na? Okay na. O nindot ko sa pamahayag ni Brad Edward. Pero ako sa pagpahimugatan nga dunay pinasahi, no?
ang atong Ginoo sa iyang pag-ampo, sa iyang pagsalig sa pagtuo ni Pedro. Mabasa nato na siya sa Lucas 22:31-32, no? Nga mabasa man na, Brad? Oh, buhat. Lucas Lucas 22:31-32. 22 at Nga 31. pasalig kini nga dito sa pagtuo ni Pedro. Mabasa. And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan has desired to have you, and he may sift you as a wheat. But I have prayed for thee that thy faith fail not, and when thou art converted, strengthen thy brethren. So klaro kayo, Brad, na si Kristo nag-ampo siya sa iyang amahan. Alang ni Pedro. Kaya nahibalo nga itong Ginoo ko, unsa kadako ang katungdanan ni Pedro bilang pangulo sa iglesia. Wala siya nga, ni ampo siya nga, o mahibalik na si Pedro, nga na kaniya, palig-una ang imong mga isupon. So ingon niya na, ang pagsalig, no? Pasalig ni Kristo nga, nahibalo siya nga, dako kayo ang katungdanan ni Pedro bilang Pangulo. Dini akong i-highlight sa atong mga nagsunod sa atong tulumanon nga si Pedro nahimo siyang labaw sa mga Pangulo diha sa panon ni Kristo. Diha man na mabasa sa 1 Pedro 5:1. Naningon siya nga, nagtuo ko kaninyo mga Pangulo diha sa inyong iglesia. Ingon nga ako Pangulo. Kaya diyan ko na siya Pangulo sa panon ni Kristo. Doon ay mga katungdanan na mabasa nato sa balaang kasulatan. Nga dili nato mabasa sa ubang mga apostoles, no? Na diyan sa mga buhat sa mga apostoles nga maoy nagtalit sa mga panghitabo human ni si Kristo misaka sa langit. Makita nato nga nag-una nga papel nga gihuptan ni San Pedro. Number 1, sa pagpili sa mupuli ni Judas Iscariote. Katong nagbudhi sa atong Ginoo. Siya ang gipaminaw, siya ang gitamod sa iyang mga kauban. Asa nato na mabasa? Buhat 1:15-16. Nala siya. 15:16. And in those days Peter stood up in the midst of the disciples and said, Men and brethren, this scripture must needs have been fulfilled, which the Holy Ghost by the mouth of David spake before concerning Judas, which was guide to them that took Jesus. So siya ang ipaminaw sa iyang mga kauban, sa iyang mga tugyot, kinsa ang ipuli ni Judas. Kung moadto po ta sa buhat 2:14, siya ang unang niwali sa adlaw sa Pentecostes. Diyan ang tanan niya mga kaubang mga apostoles, naminaw kaniya. So makita na to ang iyang pagkapangulo gyud ni San Pedro sa iglesia. Nasa adlaw sa Pentecostes, siya ang niwali o gipaminaw siya sa iyang mga kauban. Sa buhat 5:15, nihimo si San Pedro sa unang milagro. Diyan ang mga masakiton, gipahigda lamang diya sa dalan. Una kun maagian ni Pedro matabunan sa iyang anino mga ayo. So usa na siya sa mga ebidensya nga si San Pedro mao ko'y pangulo sa simbahan, no? Nabasa na sa buhat 5:15. Siya usab ang nipakanaog og hukom ngadto kang Simon Magos, di ba? Buhat 8:20-21 na siya ang nipakanaog og hukom ngadto kang Simon Magos. Mabasa sa buhat 8:21. Ni San Pedro may barog usab siya na maghuhukom kang Ananias o kang Sapira
Buhat 5. Ono, ngadto na sa 14. So makita na to mga igsoon nga ang sa kapangulo yun, gitahod, gitamod sa iya mga kauban. Sa Buhat 10:4-5, siya ang nihukom pagdawat ni Cornelio. Siya, walay lain sa mga apostoles. Nga gidawat si Cornelio, ang ilang gitamod, ang ilang gipaminaw, mao ang hukom ni San Pedro. Nga si Cornelio malakip sa ilang hanay. Bisan gani sa Buhat 11:14. Ang mga hintil nga nangakabig, no? Mga hintil na nangakabig sa pagdawat ni Kristo. Ang ipaminaw sa mga hintil si San Pedro. So ato makita mga igsoon nga makita gyud nato ang pagkapangulo ni Pedro diha sa iglesia nga gitugo sa Ginoo. Atong duwagan pa Jubin. Rajiv? Oy, nawala mas Rajiv. Daghang salamat Brad Woodrow sa maong daghan kaayong basihanan diya sa pundasyon sa Biblia. Nya kay naman atong kauban si Brad Paras atong naba ni siya ikadugang. Oy, oras. Mayong biidad. Oy, Brad. Hindi ka na tanan, hindi na sa nagsunod karon sa buong kalibutan. Ako pambit Brad, duwa lang ka teksto. Alin ko ka Brad ko sa Jeremias 25:34. Jeremias Jeremias 25:4. 34. Yes, 25. 25:34. Managminatay kamo nga mga magbalantay sa karnero o managtuaw o managlunang kamo sa mga abo. Kamo nga pangulo sa panon, kayang mga adlaw sa pag-ihaw kaninyo sa inyong pagkatibulaag nangatuman sa higpit, o kamo mga hulog ingon sa maayong sudlanan. So, atong makita diya Brad sa Jeremias 25:34, ang magbalantay sa karnero, pangulo sa panon. Amo nga pangulo sa panon. Ito pagbalantay sa karnero, nahimo siyang usak. Karon ang pangutana nato, si Pedro ba gihimo ba tigbalantay sa karnero? Kaya ang tigbalantay sa karnero at sa Juan 15. Juan 21:15. Usa sa makapamahaw na sila si Jesus mingon Simon Pedro, Simon, anak ni Jonas, nahigugma ba ikaw kanako nga labi niini kanila? Siya mingon kaniya, Oo, Ginoo, ikaw nahibalo nga ako nahigugma kanimo. Siya mingon kaniya, akan ang akong mga nating karnero. Siya mingon pag-usap kaniya sa ikaduha, Simon, anak ni Jonas, nahigugma ba ikaw kanako? Siya mingon kaniya, Oo, Ginoo, ikaw nahibalo nga ako nahigugma kanimo. Siya mingon kaniya, pasipsiba nga akong mga karnero. 17. Siya mingon kaniya sa ikatulo, Simon, anak ni Jonas, nahigugma ba ikaw kanako? Si Pedro nasubo kay nagingon siya kaniya sa ikatulo, nahigugma ba ikaw kanako? Siya mingon kaniya, Ginoo, nahibalo ikaw sa tanang mga butang. Nahibalo ikaw nga akong nahigugma kanimo. Si Jesus maingon kaniya, pakan ang akong mga karnero. So klaro kay Brad no nga ganiya sa Jeremias 25:34 ang magbalantay sa karnero pangulo sa panon. Nga sa Juan 21:15-17
si Pedro na tigbalantay at imo siyang pangulo ni Kristo kanato. So kanang karniro diha kitang katawan sumala sa hero. Pero tinaw diya na pangulo kay tigbalantay man si So by the way, Brother Paras, no? Yung asa pangutana kaganiha, ako sa i-clarify, no, kung kinsa bagayod yung sagana sa mga pangutana sa ato mga Igsoong Protestante, yung kinsa bagayod ang bato. Diya sa Mateo 16:18, si Pedro ba o si Jesucristo nga sumala sa Efeso 2:20. Klaro naman ako diya Brad nga Saba mo na sa pangutana kinsa. Isaya ana, ikaw si bato ug sa ibabaw ni ining bato ako. So ikaw si bato. Klaro ka na Brad Jubin, i-break sa Brad Jubin. Ah. Pwede nato ipakuan request ta og ang mga microphone nato pwede i-off while si Bert Paras ang kuan Sige. speaker kay medyo na mga interference. Salamat. Oh. So, while magsulti ang usa ka speaker atong i-mute atong microphone. Okay. Padayon, Brad Paras. kay saba kayo ang background Brad. Kinsa mo to saba Brad? Background ba saba kayo? So, naman sa Aramaic ko, Brad, nga Aramaic Interlinear Bible sa Mateo 16:18. Ni klaro man diya nga si Pedro mo jud ang rock. Oh, klaro kayo diya. Ikaw sa London nga nang Bisaya, kay kanang pulong gingon ni Sir Lagos ganiya kanang Pedro bato man jud na siya. So kung binisayon sa tarong, ikaw si bato ug sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan. So giklaro ng Kristo nga ang bato si Pedro jud. Ang cross reference ana katong Juan 1:42. So karon dili ka na panganganlag Simon kundi bato. So mo na akong gaway paambit pa. So nya gihimo pud siyang tig-atiman sa karnero, Jeremias 25:34. Nahimong pangulo ang tig-atiman sa karnero. Wala kong gamayng paambit Brad. Brad Joben. Alright, daghang salamat Brad Paras Pilipinas sa maong dugang nga tubag. Unya atong ibalik ni Brad Edward Lagos sa dugang usab niyang komentaryo tubag. Salamat Brad Jubin. Ako ang kuan ipaambit isip dugang atong basahon sa Lucas 5:1 ngadto sa 11. Lucas 5:1 ngadto sa 11. Og nahitabo kasamtang ang panon sa katawhan nagpiit kaniya og nagpatalingog sa pulong sa Dios, siya nagatindog duol sa lanaw sa Genezareth. Og nakita niya ang duha ka sakayan nga didto sa daplin sa lanaw. Apan ang mga mananagat nga mikawas kanila manag-uyab sa ilang mga pukot. Manag-uyab? Og sa misakay siya sa usa sa mga sakayan nga mao ang kang Simon, iyang gihangyo siya nga itulak og diotay ang sakayan gikan sa yuta, og siya milingkod og nanudlo sa mga panon sa katawan sukad sa sakayan. Og sa nakahuman siya sa pagsulti, mingon siya kang Simon, palawod ka og itaktak ninyo ang inyong mga pukot sa panagat. Og si Simon mitubag, mingon kaniya, magtutudlo, naghago kami sa tibok gabi o wala gayud kami nakuha, apan tungod sa imong pulong itaktak ko ang mga pukot. Og sa nahimo nila kini nakakuha sila og daghang isda o ang ilang mga pukot nangagisi. Og gikamay nila ang ilang mga kauban nga didto sa usa ka sakayan aron moduol og motabang kanila. Og giduol sila og gipuno nila ang duha ka sakayan sa pagkaagi nga nagakalunod sila. Apan sa pagkakita ni Simon Pedro nini mihapa siya sa mga tuhod ni Jesus nga nagaingon, pahalayo ka kanako kay ako sa katawong makasasala Ginoo. Kay siya ug ang tanan niyang mga kauban na tingala tungod sa kadaghan sa mga isda nga ilang nakuha.
Og ingon usab si Jacobo ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo nga mga kauban ni Simon. Og si Jesus mingon kang Simon, dili ka mahadlok. Sukad karon mga mananagat ka na sa mga tao. Og sa gisaog nila ang mga sakayan sa yuta, ibiyahan nila ang tanan og mingnunod kaniya. Kaya itong timaan, Bro Jubin, nga kining taas-taas ng mga bersikulo imong ibasa, apan sa Jis, ningon, og si Jesus mingon kang Simon, dili ka mahadlok. Sukad karon maga panagat ka na sa mga tao. Katumbas siya sa English, you will become Fishers a of men. fisher of men. No? Yan katumbas kayo sa atong sa Papa Bro Jubin, sa Mateo 4:19. Usa kini ka metaphor Bro Jubin nga Christ teaches from Peter's boat, no, and the miraculous catch of fish follows. Then event nga diin gitudmuan si Pedro sa atong Ginoo sa pagpanagat, dula kini boat ipasabot nga sukad karon susama nini managat ka na og mga tao. Ato basahon sa Mateo 4:19. Mateo 4:19. Og mingon kanila, umari kamo, sunod ka nako og buhaton ko kamo nga mananagat sa mga tao. So, muna'y usa ka prueba, Bro Jubin, nga ang atong Santo Papa, doon na kayo na siya kanang singsing nga gigamit, isip simboliko na paghatag o dugang pahimatuod nga ang ato ang Santo Papa nga mo'y pangulo sa atong panahon, sa panahon nga kinabag-an nga gitukod ni Kristo nga mao ang simbahan, nga gibilin nga ni sa yuta na himong usa ka mananagat og mga tao mo na atong Santo Papa. So, this is a metaphor for the Pope as fisher of men, no? Kanya kining ato lang timaan, Bro Jubin, nga balikon gihapon ako nga si San Pedro sa kadaghan sa mga apostoles nga nakadawat sa pero si Pedro lang yun ang giusab og ngalan, no, nga katong Kepa or Rap. It was solemnly conferred, no, to him only, no, sa Juan 1:42, Mateo 16:18. So, klaro Bro Jubin nga dili sukwahe o uyon sa Biblia ang katungdanan sa Santo Papa isip Pangulo sa Panon, no, Pangulo sa Panon naman to sa Jeremias gibasa gyud ni Brad Paras, no, unya ngunay baruganan sa Katoliko. Klaro ang panudlo sa Katoliko pinagi sa balaang kasulatan, suportado ang maong konsepto na diya ang Santo Papa usa ka mananagat, no, sa mga tao. Si Kristo mismo ang naghatag ana nga katungdanan ngadto sa Pedro. Timana nato nga wala man ang ihunong sa pagkamatay na ni San Pedro. Muna gituwag nato og pagdawat sa katungdanan na niabot na to mga 2,000 na katuig. The same, no? The chair of St. Peter. Karang lingkurana ni San sa ato Apostol Pedro, klaro nga nagpadayon na hangtod karon mga 2,000 na katuig ang milabay, Brad Jubin. So, usa na ka mga kamatuoran, Brad Jubin, nga dili madawat sa laing mga kaigsunan nato tungod kay wala man sila niana. So strictly speaking, no? Strictly speaking, ang Katoliko lang ang makaangko niya na tungod kay nagsugod man sa panahon ni Kristo. Pero Jubin, balik din. Okay. So, daghang salamat na sa maong nga mga tubag, Brad Paras Filipinas, Brad Woodrow Makiling o Brad Edward Lagos. Unya dugang ana nga dugang aning nga objection ini. Kining atong mabasa, Brad JV, sa Lucas 22, atong basahon Lucas 22 24 ngadto sa 34. Atong basahon 24 ngadto sa 34. Ano kung basa, Brad JV? 24, bro. To hangtod sa 34. Ug mitarong usab ang usa ka pagdalisay sa taliwala nila kung kinsa kanila ang isip ng labing dako.
ug siya miingon kanila, ang mga hari sa mga hintel nagapakaagadon kanila, ug ang mga adunay pagbulutan sa ibabaw kanila ginganlan mga magbubuhat sa maayo. Apan kamo dili ingon niini, kung dili ang labing dako kaninyo makisama sa manghod, ug ang magapangulo mahasama siya ni adtong nagaalagad, kay hain ang labing dako. Ang nagalingkod ba sa pagkaon kung ang nagaalagad? Dili ba ang nagalingkod sa pagkaon? Apan ako aniya sa taliwala ninyo ingon ni adtong nagaalagad. Apan kamo mao kadtong nagpadayon kauban nako sa mga pagtintal kanako, ug ako nagatudlo kaninyo og usa ka gingharian, ingon nga ang akong amahan nagatudlo kanako. Aron managpangaon ug managpanginom kamo sa akong lamesa didto sa akong ginharian, ug manalingkod kamo sa mga lingkuranan nga harianon. Sa paghukom sa 12 ka banay ni Israel, Diara taman, Brad JV. Dahil salamat, Brad JV, no? Diha mabasa nato sa mao nga mga teksto sa ato ang mga beloved resource speakers. Wa man giingon nga kuan, kinahanglan ka magpakadako-dako. Usip usa ka pangulo. Unya dugang niya na. correct. Ingon dugang niya na nila wa puy mabasa diha nga gitolerate ni Kristo ang pagkapangulo. No? Wala niya gigusto, no? Nga ni isa sa ilaha mahimong pangulo. Onya inyo man yung barugan nga dunagoy pangulo nga mao si Pedro. Correct. Nga klaro pud kaayo pa ni Joven no nga kinsa tong napaubos mao ipababaw mao ingon diha. Nga ano inyo maghihimong pangulo si Pedro. Klaro ba murag atong natawag isip presidente agama-gama ra na sa paan sa Katoliko, dili ba? Atong ipangunang patubag ni Brad Paras, Pilipinas, din ipasunod na to Brad Woodrow, and then Brad Edward. Brad Paras, napakadiya Brad Paras. Murag na busy man si Dera. Hello Brad, may gabi. Gabi. Nawala akong signal dire. Tatong gawin pa-ambit yan, Brad. Wa man giingon diya nga wala labaw, kinahanglan walay labaw kaninyo, walay pangulo. Dili ka ang itong magpaubos. So meaning kung ikaw usa ka pangulo gusto nga ikaw usa ka pangulo sa banon, kinahanglan ka sulugoon usab sa tanan, kinahanglan ka magpaubos. Apan kamo dili ingon ini kun dili ang labing dako kaninyo. Labing dako kaninyo makisama sa mangon. Sa to walay dako. Kay dako pero ang labaw kinahanglan paubos, kinahanglan sulugoon sa ito. No? So wala yun nga wala ko'y mahimong kita na pangulo o ano sensitive kaya sa unang Pedro 5:1 pangulo rin yan po siya ay balita Biblia unang Pedro 5:1 sa mga Pedro wala pangulo ninyo kundi rin dako ninyo ikaw tigumal so may Wala, Brad? so unang Pedro 5:1 may balita ingon nga ako pangulo siya sa maong version kung saan nagtambag ako sa mga ansyano nga kayo nga ako ano man sa uban ninyo sa Biblia siya pangulo niya kung siya nga pangulo siya.
Alright, daghang salamat Brad Paras Pilipinas sa atong ihatag ang floor kay Brother Woodrow Makiling. Okay. Actually, tapos ba sa imong ipa support ka pangutana. Siguro una sa tanan atong tanawon ang Mateo 24:15. Ingon diha sa Ginoo nga kung ikaw magabasa sabta ang context sa Biblia, no? Sabta. Kaya nangita mo sa pulong pangulo, no? Ingon nga kamo mga pangulo, ako sa pangulo, di ba? Ingon si San Pedro sa Pedro 5:1. Pero kung sakto binato, kadto Mateo 16:19, mao to siya muhatag og pahibalo na itong tanan nga sa 12 ka mga apostoles na langkob sa simbahan sa itong Ginoo. Ang yatagan yun o gahom sa pagpangulo. Mao si San Pedro. Una, kini maong teksto sa Mateo 16:19, makumpirma man sa Isaias 22:22, o sa ingon ni Isaias, sunoban ko siya sa imong bisti, ubaksan ko siya sa imong bakos. Kunya, ang imong gahom, mahimo siyang amahan, no? So, sa ito pa, mahimo siyang amahan. Siya ang makaabre, siya po na makasira. Ihatag ko kanimo, Pedro, ang yawi sa ginariasan. Buti pasabot na. Magayag umaklaro na ito nga. Si Pedro yun ang ihatagan ko gahom sa pagpangulo. Di ko na nimo malalis. Kaya, di man ito pwede nga walay pangulo ang simbahan. Kaya naibalo naman si Kristo nga human siya mabanhaw. Human sa kurinta kaadlaw niya na pagpakig kuyog sa iyang mga tinunan, pagpahinundom sa iyang mga tinunan na mugi ka naman siya balik na ito sa iyang amahan. So dili niya mahimo nga ang simbahan niya iyang gihigugma pag-ayo. Dili niya butangan ng Pangulo. Asang nakita og usa ka kapunungan, organisasyon nga walay Pangulo. Kaya dili man day Pangulo si Pedro. Kinsa man di ay. In fact, diya sa Biblia, no? Klaro din na. Nga ang relihiyon nga ni o tinihuan nga walay santo papa, walay pari. Sigurado kita na wala mong kayo makapot ng kaluwasan. Kaya ang tanang tinuhuan sa tibok kalibutan na pulos nagdaladala o Biblia, in fact, mong kapinas 44,000 ka mga tinuhuan, usa na din ang tinuhuan o iglesia na adunay autoridad, dunay gahom sa pagdumana. Diin ang ihatagan ni Ana. Si Pedro, kung sanglit, nahimo pa siya ang amahan. Kaya nadawat man niya ang gahom. Siya doon ang papa. Papa siya. Gikan sa Latin nga pulo nga papas. Muna siya. Kunya, kinahanglan natin mahibalo kita na naagoy papa sa simbahan. Ngano man nga Santo Papa? Ngano man si Pedro nahimo mang Santo Papa? Ang tubag nako simpon, ang katumanan ni Ana, mao gyud ang Isaias 22:22. Nga hatagan sa katungod sa nga pagatagon ug amahan. Walay lain ni Ana, naghatagan ana og pribilehiyo si San Pedro. Gikan kita sa bakba sa atong Ginoo. Nga ang amahan nagsulti sa karaang tugon, unya giapirmar sa anak diya sa bakong tugon. Walang ingon diya kasi sa buwan 1:42, ilan siya ni Jesus, si Simon Pedro, anak ni Jonas. Bulahan kagayot nga kining mao kamatuoran, wala mo abot kanimo gikan sa bisan kinsang mga tao, kundi gihatag kini kanimo
sa akong amahan nga tuwa sa langit. Di ba na ito nga, kanang bulahan ka Pedro, kuwan ka na siya, bulahan ka gayon Pedro. O, nagitawag na ito siya santo, kaya kanang pulong bulahan, balaan mo na, santo, wala, santo Papa. Unya, amahan man si Kristo, o amahan man si Pedro, nabatay babasa nga, amahan si Pedro. Magkadagar naman ibasa ni Brother Edward, ang 1 Pedro 5:13. Amo na masamot kay, kung dili amahan si Pedro, insakto ba sila? Una kay dili sa 1 Pedro 5:13, madaya kung makita man nato nga amahan na si Pedro, iyon yung pasulti. Ang inyong isuon simbahan sa Babylonia nga pinili usab sa Dios, nangumusta kaninyo. Ingon nga si Marcos nga akong anak. Oh. Sa ito pa si Pedro, niangkon nga si Marcos iyang anak. Kung sa may tawag iyang anak, di amahan, mo na makaingon ta nga amahan doon si San Pedro. Kaya hindi pa siya amahan. Oh. Insakto nga itong mga tinangga na itong mga isuon. Si San Pedro, wala may mong sa Papa. Wala yung ikatampo. Pero Jubin, doon na tayo i-dungag. Pero Jubin? Ba, JV? So daghang salamat bro Woody no nga nagpasabot ay nga sa pangutana nga wala dayon pasabot ang Ginoo nga dunay dapat walay labaw. Ang pasabot sa Ginoo nga kung ikaw ang labaw, kailangan ikaw ang mag-serve sa tanan, ikaw ang magpaubos, ikaw ang mag-servisyo sa tanan. So, nakoy na yung pangutana Sir Edward Lagos, no? Brother Joe, ganun siya kasagaran, di pangutana po sa mga mantas, mga uban ng mga sekta. Ngayon sila nga sa mga pagkapangulo ni Pedro, kabantay ka Brother Joe dito sa konsilyo sa Jerusalem, sa Acts chapter 13. Sa ilang debate, ang katapusan nga nisulti si Santiago man, dili man si Pedro. Usa, nagpasabot nga dili si Pedro ang pangulo, dili si Santiago. Kabantay ka na, Pedro? Ka na pangutana? Sige, Bro Jubin, atong Galag. Bro Jubin, okay na? Galag. Bro Joven? Hello? Oh. Madungo pa ako, Bro Jubin? So, siya pangutana Sir Docs, no? Sige. Galag ko. Patayin. Ato bang timaan, Bro GB, nga ang atong simbahan, diya sa mga daghan gani nga mga titulo nga gigamit sa ato ang Santo Papa, din may usa ka maigo nga gihupdan sa atong mga Santo Papa karon kanang gitawag og Servus Servorum Dei, no nga usa ka Latin nga pinulungan, is a Latin phrase meaning servant of the servants of God. The phrase is one of the titles of the Pope and is used to refer to the Pope in the beginning address of papal bulls. Atong timanan, Brad Jubin, nga kana siya, Brad Jubin, binasi usab sa Biblia, na sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 20, versikulo 25 ngadto sa 27. Ang basahon, but Jesus called them unto him and said, you know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them, and they that are great exercise authority upon them. But it shall not be so among you. Dili kay diha kaninyo. But whosoever will be great among you, let him be your minister. 27. And whoever will be chief among you, let him be your servant. So, yan atong i-plus, Brad Jubin, ang binisaya, atong latahon. Ga-loading pa akong system, sir. Ako sa iban. So, balikod gyapon ako ang mauno, ako lang binisayon, and whosoever will be chief among you, let him be your servant. So, atong Santo Papa,
Niadaptar kayo ng giingon nga Servus Servorum, usa sa mga titulo niya, Servus Servorum Day, nga malipayan kita nga nagmop niya na tungod bisan sa iyang pagkapangulo sa panahon sa Iglesia Katolika, simbahan nga gitukod ni Kristo, siya usa ka Servus Servorum Day or servant of the servants of God. Kung dili, kung sa ato pang binisaya nga sulugoon sa mga sulugoon sa Ginoo. Tungod kay diya sa ato ang simbahan, mga sulugoon man kitang tanan. Pero galing lang nga let him be the chief among you, be your servant. Ang ato sa ato Papa, usab ka sulugoon. Nila silang kagalingon sila sulugoon, sa kana siya pinasubay gyapon sa Biblia. So dili dito nga nagpalabaw ang sa ato Papa na tungod sa iyang pagkapangulo ugaling no nga ang Santo Papa ni adaptar gyud kanang gitawag og Servus Servorum Day usa sa iyang mga titulo. Brad Paras. Mo ka dito Sir Doc no nga katay Kristo klaro man tong text nga kung kinsa tong labaw ninyo walay labaw ninyo kung kinsa ka labaw ila pagsulti ila mang baliw pagsulti nga walay labaw na kinsa ka tong labaw kinahanglan kinsa ka tong labaw ninyo may magserbisyo no naklaro mo kayo. Whoever will be chief among you, let him be your servant. Dili kay wala na kayo labaw ninyo. Wala ila mang baliw kalingaw sa niya ito mga iso. Niya medyo nag-out siguro ang signal sa Bird Paras. No? Bird Woody, napa ba mo? Oo, napa. Bird Paras. Okay ra. Si Brad Jubin, pero nawala man. Wala na gamay. Balik na. Kami, Brad, Unya atong tatong sawan tong pangutana ni Brad JV. Gipahupot ni Brad JV nga naghisgo to siya. Brad JV? Unsa to nga sitas Brad JV? Oo, Brad JV. Sa may chapter 15. Unsa bro? Unang taon ng Acts chapter 15. Acts chapter 15. Ang argumento ni Brad JB na iyang objection niya ang i-present tungod kay kung sa kuan nga ang last nga musulti mao gyud ang pangulo. Ana sa perspektibo ang yung sa mga kaigsunan Brad JB, di ba no? The last man to say and to declare is the chief among you. Apa na itong timalaan Brad JB nga di man sa tanang higayon na ang chief o last musulti. Kanang magprograma ka Brad JB kanang most important keynote speaker nato na man sa tunga-tunga. Sama paranglit sa naitabo sa konsilyo sa mga apostoles diya sa mga sa mga apostoles, no? Yes. Ang KCI na ang sa konsilyo prueba na nawala ang pagkapangulo, pagka-chief, no? Pagka-hipi ni San Pedro mula sa konsilyo tungkol kay dili siya mao'y last na resulti. Ang simanan nga sometimes ang batagat sa usap assemblea o pag-meeting ang natapusan ng musulti katong yun ay assign. Sa papanan kami mga mag-executive conference may mga leaders sa Department of Education na ang keynote speaker o ang superintendent na mga tunga musulti sa nahitabo na si Libero si San Pedro mga inihatag o definition sa tanang mga butang mga desisyon. Pero atong timana na closing remark sa konsilyo mo to nga atong timana nga si St. James si Santiago mao man sa obispo ngadto sa Jerusalem. So, kaya sa iyang pagka-obispo sa Jerusalem,
James was the Bishop of Jerusalem, he has the right to give the closing remarks. But it was Peter who gave the authoritative concerns on about the whole Jerusalem Council. At natubag na siya, Brad Jimmy. Sa iyo na tayo na. Daghang salamat, Sir Lagos, sa Doon na pa ba yung dugang pamlit? O, dugang tubag niya na? Wadro? Okay. Sila may pagkapangulo, no? Ako gusto pa basa ang 1 Pedro 5:1 dito sa Diyos. Kung nabasahon, yung diri, mayong balita Biblia. Nag-ingon si San Pedro, ako nagahangyo sa mga pangulo, sama kaninyo na ako sa pangulo. So muna gipahayag ni San Pedro na siya pangulo. Pero kung ato ni San Pablo sa 2 Corinto 11:5, nag-ingon si San Pablo. Sa laing bahin, si Pablo nag-isgot nga dunay labing dako. Dunay labing dako sa mga apostoles. So, in ato ni mabasa sa 2 Corinto 11:5, mura mag-chat, may nasa na. So, ipahimugatan ni San Pablo nga dunay ko'y labaw nga pangulo. Yan giangkon, no? Nga si San Pablo, ningon siya, ako dili ubos ni adtong labing dako sa mga apostoles. Dili si Pablo ubos, dili sab siya taas. Wala po siya maiwit. Nan, ato kining masabot, mahimo nga ino nato nga ikatulo siya o ikaduha, basta dili siya mao ang napuna. So giklaro ko na ni San Pablo sa 2 Corinto 11:5. Pwede na ito basahon na, Brad? Sa 2 Corinto 11:5. sa Tagalog, sapagkat inaakala kong sa anuman ay hindi ako huli sa lubhang mga dakilang apostol. Wala siya naulahi. Hindi ako huli. Wala siya maulahi. Wa po siya mulabaw. Buot ipasabot ni San Pablo nga, doon na ko'y labaw sa tanang mga apostoles. O ganyan ipasabot, mao na si San Pedro. Doon na labing dako sa lingon sa mga apostoles. O kana mao si San Pedro kasi may nakadawat sa gahoms o otoridad. Nagika doon mismo sa atong Ginoo. Ano, ingon po tayo. Si San Pedro, pangulo yun na siya. Whether you like it or not. Leader mo na siya. Kaya mo pagka-leader ni San Pedro, iya po nagitugyan nga ito siya mga sumusunod. Una, hantod karon, diba? Ika-266 na si Pope Francis. Nababasa na ito na sa history. No? The origin of the Catholic Church can be traced back from the time of the apostles down to the present Pope karon. So, wala siya. Nasa ito pa pasabot niya, ang pagkapangulo ni Pedro, gikan kaniya hangtod karon, wala mabukto ang kutay. So kana siya, dako na siyang ebidensya. Nga atong ikahatag sa atong mga isuon nga doon na goy pangulo sa Iglesia Katolika na tukod sa Puro. Yun nga na atong ikahatag. Okay, doon na pa ba ikadugang? Si Brad Jubin, atong lungagan sa Marcos Kapitulo 16, 7. Marcos Kapitulo 16, versikulo 7. Datapwat magsiyaon kayo, sabihin ninyo sa kaniyang mga alagad at kay Pedro, siya'y nangunguna sa inyo sa Galilea, doon siya makikita ayon sa sinabi niya sa inyo. Brad Jubin, atong timanan nga ang tanan ng mga disipulo, mention, no? Datapwat magsiyaon kayo.
sabihin ninyo sa kanyang mga alagad. Tell his disciples at kay Pedro. So there was prominence. Why should the speaker mention the name of Peter when if Peter is insignificant in position among the followers? Sabihin niyo sa mga alagad at kay Pedro. So very specific that Peter's name, Peter is being mentioned as an emphasis to further prove that the role of Peter is somewhat very important by singularity, no? Na si Kristo gayon maoy nagatag niya o katuganan pagpasipsip sa mga karnero. Ano galing? Kaya pagka ipasipsip sa mga karnero, 1:42 na kaya ang pagka-pangulo siya usap masinugtanon, no? Whoever chief among you should be the servant of all. Manang Santo Papa, servant of the servants, no, of the Lord, no? Now, why supak na yan sa Biblia, Brad JB? No, so, sa atong ihuptan niya nga panudlo sa Iglesia Katolika, busa kanato ang mga detractors, our Catholic stand is better off than the rest of the objection because our stand is always based on the Bible. Kanya ang makaingon kita nga kadtong mga objection dili to makabarog, Brad JB, tungod kay ang mga tubag o ang gihuptan nga kamuturan sa Iglesia Katolika pinasigad man sa balaang kasulatan. Right. Balik ninyo para sa Brad JB. Alright, daghang salamat, Jubin, brother. daghang salamat, Brother Edward Lagos. Yes, Brad JB. Bro, na yung mga question from the viewers. Sa last na to na siya ibutang, bro. Naminaw na to, no, si Brad Harold Baybay. O niya, doon ay lahing pangutana, no? Atong ipaulahi itong ka Brad Harold niya. Lahing pangutana, Brad JB, kaning na sa Galatia 2. No? Galatia 2, 10. O, din sa 11. Ngunit, nang dumating si Cephas, muna si Pedro, no, sa Antioquia, ay sumalansang ako sa kanya ng mukhaan sapagkat siya'y nararapat hatulan. Ang content sa context, badlong ni Pablo si Pedro tungod kay nasayop. Ibadlong man lagi siya din eh. Sabot bang masabot dili na ni siya Pangulo? Brad JV? Kung ang isip sa Pangulo, dapat ikaw ang mag-alta sa iyong ikaw ang badungan, di ba? So, kasi ito sa iyong mangyatag, natro klaro ang din si Pedro kay ibadlong isa. Badlonganon. Badlongon. Badlongon. Di ba, klaro man sa iyong kaniya, isip Pangulo, ikaw ang mag-serve sa imong mga kapnero, ikaw ang isip modelo. Pero sa gibuhat ni Pedro nga, gibadlongan sa. Kung pagpakita nga, di siya ang Pangulo. Di ba, Brad? Maumaw na Brad JB, no? Atong unang katubagon, Brad JB, si Brad Paras, Pilipinas. Hello, Brad. Balik na. Daghang salamat sa lindot kayong pangutana sa itong mga bilanggay so, no? So, dili mo na pweba kung i-criticize ang usa ka leader, mawala na yung pagka-leader. Example, si Presidente Nico. Dagan mang ni-criticize niya. Dungo ka, Brad? Dungo ka. Oo. Parang. Example, si Presidente Nico. Dagan mang ni-criticize niya, nanaway niya. Wala ba ang iyang pagka-presidente? Hindi. So, normal man na siya kung tao sa Pangulo, radyo'y musaway mo. At ikadua, may tungkol man po na siya sa mga personal na buhat ni Pedro Dia tungkol kay sa wala pa niya ang mga Hudiyo, si
Pedro, nakisalo siya sa mga liyo, salo siya kaon. Pero pag abot na sa mga uliyo, inainay siya iskapo. Sumutong di badlong siya, isaway siya, pero wala ang Pangulo. Dito siya niya, na siya sa unang request ko nung may balitan niya. Ako, Pangulo. So, kung i-criticize ang usa ka Pangulo, wala nga pagka-Pangulo. Sama, ingon nga si Cristo, Pangulong pare, niya, isaway niya sa mga dunay ni criticize niya mga presyo, wala na ba nga pagka-Pangulo? Dili, so uyang ka na alo nito. Alright. Kaya ko kamay tambo ba? Brad JV? Daghang salamat bro paras no sa imong tubag nga wala pasabot yung ibadlong ka wala nang imong pagkakulos sa kay president digong daghang ang criticize apan wala gihapon na wala ang imong pagkakulos. So Joven, Alright, atong ihatag ang sunod nga tubag kang Brad Woodrow Makili sa dugang bato. Actually, no, katampo na tutubag sa dito tayo nga pangutana sa Galacia 2:11-12, no? Na matod pa, di Pablo si Pedro dito sa Antioquia. Pero atong inunuman nga, kining pagpadlong ni Pablo ni Pedro, wala kini kalabutan sa kanang doktrina. Tungod kini sa behavior ni Pedro o ang iyang pagpakilambigit sa mga hintil, no? Na murag na scandalize pa sa tanaw ni Pablo. Pero ang ilang konfrontasi ni Pablo ni Pedro gawas to sa doktrina. Buti pa sa nga si San Pedro wala siya mga panudlo o mga erroneous doctrines. Kundi wala to ibadlong siya ni Pedro tungkol kinakita ni Pablo nga Pangulo siya. Pero ang iyang behavior, ang iyang conduct maoy mahimugatan ni Pablo. Wala ako pero wala siya magtudlo, wala siya makapagtudlo o mga sayop ng mga pagtulungan. Wala akong nakita na si Pedro wala makapagtudlo o mga sayop ng mga pagtulungan. Sa akin, kaya mo na sa behavior na niya sa iyang kinaiya sa iyang pagpapilabigit sa mga hintel o sa mga hintel. Moto nga ibadong sa isa pa. Marami ka kanto. so daghang salamat Brother Woodrow Makili sa tubag. Kanya kung tubag Sir Lagos. Mayo kayong tubag na, Brad Paras o kay Brad Woodrow. Ako itinugan niya ito na maguna sa ang Santo Papa sa pananglit sa it's the office, no, the teaching office being the Pope. Kung manudlo na ang Santo Papa kabahin sa doktrina, faith and morals sa ni San Pedro, dili gayud masayop. Aba man nagpasabot nga ang Santo Papa dili makasala, no? It's let us distinguish impeccability versus infallibility. Kaya infallibility man ang gihuptan sa opisina sa lingkuran sa Santo Papa nga pumanudlo na ang usa ka pangulo nga gipili ni Cristo dinhi sa yuta, dili gayud masayop sa pagpanudlo. Apan diya sa kandak, no? Sa kandak ang usa ka Santo Papa makasala gyapon siya because he is not impeccable, no? Dili siya makasala din siya tungod kay tao manusad siya. Pero diya sa pagpanudlo dili gayud ba sa tungod niya ginubanan pa sa Espiritu Santo. Sama ni San Pedro, no? Kaya ang mga kandak masayop siya sa akong langit nga ipadlong siya ni Cristo diyan sa 16, no? Sa 16
no? This is 20, Martin. Sa pagbadlong niya, wala nagpasabot nga nawala ang iyahang teaching office tungkol kay una siya ay behavior na ipakita na subuhin, no? Lahi ang behavior, lahi ang teaching office o pagpanudlo. It's a matter of understanding niya, lalong-lalong na sa teolohiya kanang implicability versus infallibility. So, mali atong timanan mga kaigsunan. Brad Jobin, balik ninyo. Dagang salamat Sir Lagos sa tubag, no? Klaro kayo nga gi-emphasize si Sir Lagos niya ba ito ako naman ito ang mga ison ng pastor ba? Katayan ako nga susunod na pagpapalito nasa iyo nilang tinawad. diba? Sa mga taon support na Medyo kusogin mo background, Brad JV, no? Medyo background noise. Tingad. Medyo langas ka yung background. Kana bro, klaro. Kuha na mo ang headset. Kuha lang ang headset, bro. Bro, klaro ka? Kana. So mga bro, no? Sa tubag ni Sir Lagos, dagang salamat kay iyang i-emphasize ko ang infallibility sa sabi sa mga igsoon pang pastor ba? Oo. Diba? Mismo sa ilang pagpanudlo, sila mo angkot na parang dito sa'yo. Diba? Tinood. Oo, niya. Wa sila kabantay nga ang ilang i-atake nga ang Santo Papa. Hindi ko sila gagamit po ng word nga gagamit po sa kanang infallible po sila, di ba? Sila po punudlo sa'yo. Kabantay ka na pa, Joey? Tinood, Brad JV. O niya, atong ipasuport na mo sa kapangutanan, no? Gikan sa atong audience. Brad, sorry ba na, Brad? Gamay na, Brad, mo comment ako na gamay. Sige, Brad. Brad, Jordan. Actually, Brad, ang magisterium, Brad, the teaching authority of the Catholic Church, dili siya masayop sa dogma. Dogma, meaning faith and morals, no? Wala siya. Dili masayop ang simbahan. Kung ang simbahan, waro na diya sa pulpito, kung manudlo na siya sa dogma sa simbahan, dili siya masayop. Pero wala ipasalig sa Ginoo nga ang iyang mga pangulo impecable. O dili makasala siya. Sakto nung ingon ni Dr. Edward nga makasala ang mga pangulo sa simbahan sama po nato. Pero kung ang simbahan mo gamit na sa iyang authority, ang magisterium, no? Ang magisterium, mga Santo Papa, langkob na sa mga kaobispuhan sa tibok kalibutan. Kung kana siya mo gamit na sa pulpito sa simbahan, dogma sa simbahan ang iyang ihatag, dili yun siya masaya. Kaya doon ay talasaon nga palalipod ang Espiritu Santo sa mga kadaguan na nasa sulod sa simbahan. Nasa tampo na. Dagang salamat, Brad Woodrow, no? Sama po pagkasayo pa ng dogma na guna. Mga dogma, dili na mausog. Faith and morals. Unya, Brad JV, si Brad Harold Baybay ni nangutana, no? Iyang pangutana, kani bang giingon sa Mateo 16:18, literal ba daw nga Yahweh ang gihatag kang Pedro? Literal ba daw nga Yahweh ang gihatag kang Pedro? Oo, kasagaran sa maumanay ko ang literal sila. Ang Yahweh Brad Jordan, dili na matawag literal, Brad, kay
ang Yahweh simbolo na siya sa gahom, authority, otoridad sa pagdumala sa simbahan ni Kristo. So, pamunta na literal ba siya? Hindi sa literal. Kaya simbolo ba na siya sa gahom o otoridad na gihatag nato ni San Pedro bilang Pangulo. Wala sila. Okay. So, dili siya literal. Oo. Dahil salamat, Brad Woodrow, no? Maura man itong pangutana sa itong audience. Dili gito siya literal kay ang ipasabot niya to sama sa tubag ni Brad Woodrow na otoridad o gahom ang mao nga Yahweh. Nga gani kung atong basahon dinhi sa kuan, dinhi sa dictionary, no? Sa King James, kaning keys, no? Ang ipasabot niya ni figurative ang mao nga word, kaning key. Figurative. So, dili siya literal. Brad, Sir Edward, na kay dugang anak nga tubag or pam? Salamat kay Brad Jubin, no? Akong ikatampo dili ay kay ato ako sa ano ang tubag ni Brad Woodrow dili literal. Ato sang sa ako as inya imuha sa literal. Ato tinalaan nga ang pulong that is verbatim or word for word. So one of the meanings of the word literal is word for word, verbatim. So kung mag-iskuta o verbatim, atong gamitan siya na sentido common, kailan i-isulti sa Ginoo, literal magina. Atong sakto, literal na siya. Pero, diyan sa iyang pagka-literal, verbatim nga, I say to you, Anthony, that thou art Peter, and upon this rock I will build, but I will give the kingdom, the keys of the kingdom of heaven. First and foremost, that is very literal. Literal, according to letters. So kung saan ito mabasa, that's literal. Pero, that being literal has its meaning. Kung maghisgot na taong meaning, of course, it does not refer to the literal or the physical key nga yabig yun nga ilugit man mo ba katong the physical key, physical key. But as far as the letter is concerned, our understanding is based on letters on sa ispat. Pero nine meaning of literal tungkol kay atong understanding of literal sa atong layman is physical. Kung nag-interpreta of literal means physical, which is also correct, dili good na siya literal na physical na yabi na itong yata pa sa mga planeta ni ako ibukan ka rin yabi na wala ito di ito niya na kundi doon na ibot ipasabot in a figurative sense. The king is a metaphor of the word, an obligation or the power to bind and loose. That is a power given by Christ to Peter. As far as the letter verbatim, that is literal in words. But remember that being literal is also correct, that it is a metaphor of the word key, which means authority given to Simon Peter, bind and loose, given by Christ, authority and power. That's the metaphor of the key. No? Metaphor of the key. So, natay medyo atong klarohon ha, para di yun siya mabutang nga medyo gamay ra ang atong masabtan. Kung atong palauman, kung ang definisyon nato sa literal is verbatim, alain mo ba ko kahit sa word na verbatim, Brad Jubin, verbatim meaning dictionary niya nato or isa sa Google verbatim. Mag-lisod ko sa Wala kay signal. Okay. So, basta nga
ang literal according to letters, no? Literal is shortcut for according to letters. So, nung magbasa ta, literal ang atong pagbasa because according to letters, word for word, kung sa Latin pa, verbatim. But remember, there is a connotation, meaning a meaning behind word, and that the word key is a metaphor of the power given by Christ to Peter, which is to bind and loose. Kaya, kung usay imong badbaran din sa yuta, binadbaran nga to sa langit. Muna siya meaning sa yabi o katungganan na gihatag ni Kristo nga to kang Pedro. Meaning sa literal words, pero tunay ipasabot na paggamit o figurative language, no? That is literal at the same time metaphor language. It has a meaning behind words. So let us distinguish between denotation versus connotation, no? Sa atong ispilahan, ang full meaning, ang word mo good, dagan siya ang meaning. So sa meaning sa mga literal, kanang verbatim, according to letters. Pero, that ang ipasabot nato in layman's term na literal, kadtong physical meaning. Meaning ko say nga, yabi ba yun ang ihatag ni Kristo kadto kang San Pedro o ilubad niya, iabre, di ito siya physical, kundi usa ka metaphor language, no? Still literal siya. Pero, dili siya supakit sa claim ni Brad Woodrow nga literal because it is still minsan siya na literal ipasabot nga physical kundi kay tunay kahulugan siya, no? Muna ang punto nga akong ipasabot. Literal, they have multiple meanings, but if the context of your definition of the word literal, meaning verbatim, well and good, it is according to letters, yabi good ang ihatag ni Kristo. Ngadto kang Pedro. Pero timatan na to, is siya physical nga literal. Kundi, it was a metaphor, a language, a word that has a meaning behind it. And that is the connotation of the word. Salamat, Bajudin. Alright, thanks a lot. Yes, Pedro. Yes, sir. Ang sharing ni Don Lagos. Pero mo ako problem nga ang the principles of biblical interpretations. No? Ang ato mo ginawa sa dinipas kalibutan, di magod siya ka na bang iya pa paglambigit nga. No, literal to siya. Sa ato pa ako nakita ba nga sa atong pag ng elementary understanding of the Bible, you know? Ako nakita na duha ko na siya. Explicit and implicit, no? Correct. Kaya, mamalay ka Kristo. In fact, naghanan sa iyang mga pamahayag, mga metaphor, di ba? Kanang figurative. Figurative meaning. O, di ba? Wala siya. Pero napod siya yung gitawag kong explicit. Literal, for literal yun. Wala siya, wala makita. Nga duha ka pamaagi ang atong pagbasa sa Biblia na explicit and implicit. Wala siya wala napod. Alright, Correct kayo tungkol kay Bajudin. Yes, Brad. Atong pahimugatan ang explicit. Correct ito. Between explicit and implicit. When you say explicit, that's very literal, no? Nga word for word verbatim. Pero di na ito kalimtan nga ang verbatim nga itong ibasa nga word for word, dunay kahulugan ini. Muna gitawag og implicit. Wala siya diha pag-ingon nga key. That's literal. But there is a meaning behind that word, which the key symbolizes the power given by Christ to Peter, which is to bind and to loose. Wala tayo punto diya, Bajudin.